Ilang mga turistang Pilipino sa Beijing, China ang nabentahan ng mga alahas na napag-alamang mga peke pala. Aabot daw sa halos kalahating milyong piso ang halaga ng kanilang mga napamili. May report si Emil Sumangil. Nakapagpakuha pa ng litrato ang grupo ng mga Pilipinong ito sa mismong tindahan kung saan sila namili ng mga gemstone, katabi ang sinasabing may-ari nito na nagpakilalang isang Filipino-Chinese. Last leg ng kanilang tour sa Beijing, China nang dalhin daw sila ng kanilang guide sa tindahang ito. Lakat sila napabili daw ng alahas dahil sa galing daw mag-sell stock ng umanay may-ari ng tindahan na pinakilala sa kanila sa pangalang Mr. Lim. Maganda naman talaga actually pag tinignan yung items. So akala namin totoo. Okay. So kaya napabili din kami. Pinabayaran lang daw ng 30,000 pesos ang set na ito, kasama ng singsing na may malaking bato at binigay ng libre ang mga pendant bilang goodwill gesture. Abot daw sa halos kalahating milyong piso ang napamili ng kanilang tour group, pero hindi pala sila nakamura kundi naisakan dahil peke at mistulang puwet ng baso pala ang kanilang mga nabili. Yun nga kasi yung husband ko suot-suot niya yung ring, tapos one time nalaglag yung bato. So nung tinignan ko siya, parang nagduda na ako. Dinala ako sa jewelry shop. Yun nga ang sabi. Kasi ang sabi sa amin, white gold daw siya. Tapos na-discovered na hindi siya white gold. Yung parang panglagay doon sa ipin, yung parang metal. So pampostiso po, sa madalit sabi? Opo, yung nilalagay doon. Nahumaling naman sa gemstone bangle si Lara, kaya siya ibinili ng kanyang mapapangasawa nang mag-tour din sila sa China. Dinala rin daw sila ng kanilang tour guide sa kaparehong tindahan. May Certificate of Precious Stones Identification Card pang kasama, pero nang ipasuri. Ang nabili kasi namin is worth 65,000 eh. Kumbaga, ang dapat na presyo lang daw nun is mga 10,000. Una naming inilabas ang istorya ng mga Pilipinong naloko at nakabili ng peking gemstones sa China noong Mayo 1. Ipinasuri nila ang mga bato. Abay, mga peki pala. Sana may makatulong na ahensya ng gobyerno na matulungan kami sa pagbalik ng mga items na yon. Una nang nangako ang Department of Foreign Affairs na tutulungan nila ang mga biktima. Emil Sumangil, GMA News.